Good day guys and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan naman natin ang isang iconic na sasakyan na kilala at minahal ng maraming Pilipino, ang Toyota Tamaraw. For today's episode ay ibabahagi ko sa inyo ang 5 bagay na i-expect natin tungkol sa bagong Toyota Tamaraw. Bago tayo sumabak sa mga detalye, bigyan ko muna kayo ng kaunting background tungkol sa Toyota Tamaraw. Mula noong inilabas ito noong 1970s, ang Toyota Tamaraw ay naging simbolo ng tibay at pagiging praktikal. Ito ang naging partner ng maraming Pilipino sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, mula sa negosyo hanggang sa personal na gamit. At ngayong 2024, nagbabalik na ang Toyota Tamaraw na may bagong anyo at teknolohiya na tiyak na magugustuhan ninyo. Kaya for today's video ay pag-uusapan natin ang 5 bagay na i-expect natin tungkol sa Toyota Tamaraw. Tara, alamin natin. Pero disclaimer lang, ang mga babanggitin ko sa videong ito ay based lamang sa naunang release na Toyota Hilux Jump sa ibang bansa at based lamang sa mga patikim na ipinapakita ng Toyota Motors Philippines. Dahil sa date na in-upload ang video na ito ay hindi pa nare-release ang Toyota Tamaraw. And yes, gagawa din tayo ng separate na car review about Toyota Tamaraw pag officially na-release na ito ng Toyota. Kaya, let's start! Unang-una sa ating listahan na i-expect natin ay ang kakaibang disenyo ng bagong Toyota Tamaraw. Bagamat unang makikita natin ang mga modernong style na may pagkamacho ang dating, hindi pa rin nito kinalimutan ang kanyang retro charm. Ang bagong Tamaraw ay may makinis na katawan na may halong vintage elements na nagpapaalala sa atin ng original na modelo. Pangalawa sa ating listahan ay ang makina na meron ang bagong Toyota Tamaraw. Mayroon itong 2 engine options, isang 2.0-liter gasoline engine at isang 2.4-liter turbo diesel engine. Pareho itong matipid sa gasolina at krudo at nagbibigay ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na biyahe. Ang mga makina ng Tamaraw ay kilala sa kanilang durability at reliability, kaya't hindi ka bibiguin sa mahabang panahon ng paggamit. Pangatlo, ang Toyota Tamaraw ay hindi lang basta-basta sasakyan. Expect natin na single cab body ito, which means pwede i-customize ang likod nito based sa pangangailangan ng bibili. Pwede ito gawing pick-up, closed van at people carrier na mas kilala sa FX type. Maaari mo itong gamitin bilang family car, business vehicle o kahit pang road trip. Pang-apat sa ating listahan ay ang mga features ng Toyota Tamaraw. Isa sa mga posibleng features nito ay ang power windows na bihira lang sa mga panglaspagan na sasakyan. At for sure, naka-SRS airbag na rin ito for your safety. And expect na rin natin na available ito sa 5-speed manual transmission at 6-speed automatic transmission. Yes, tama kayo ng narinig dahil posible itong magkaroon ng automatic transmission, which is bihira lang sa mga ganitong klase ng mga sasakyan. Pero, expect pa rin nating hindi ganun karami ang features nito dahil dinisenyo ito panglaspagan talaga. Kaya for sure na magpo-focus ito sa durability para sa lesser maintenance nito after sales, which is an advantage dahil mas makakapag-generate ito ng income. At panghuli, ang bagong Toyota Tamaraw ay abot kaya pa rin sa kabila ng lahat ng kanyang features. Ang affordability nito ang isa sa mga dahilan kung bakit ito patok sa masa. Kahit na mas modern na ang mga features nito compare sa mga nauna, mananatili pa rin itong budget-friendly, mapapresyo man ng sasakyan at maintenance cost na nag-aalok ng mataas na value for money dahil Toyota is Toyota ika nga nila. Kaya't sigurado na sulit ang bawat sentimo na ilalabas mo para dito. At dyan nagtatapos ang ating topic for today. Sana nagustuhan ninyo ang ating episode ngayon at marami kayong natutunan. Kung mayroon kayong katanungan o komento, i-comment nyo lang sa baba.
Don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!